Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay ating masasaksihan ang pag-turnover ng mga housing materials tulad ng mga plywood, lumber, common nail at pre-painted galvanized iron sheets sa ating mga piling beneficiaries. 8 sa tumatanggap po ngayon ay ang pamilya ng mga biktima ng landslide na dulot ng severe tropical storm Christine. Ang housing materials na ating nakikita ay mula sa Metrobank Foundation Incorporated through the Department of Human Settlements and Urban Development. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong tulong at suporta upang makabangon muli ang ating mga kababayang napinsala ng severe tropical storm Christine. Magsikap ng mabuti at kuminhabatalo bago malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na rin ang mahal nating bayan. Maaari na po tayong umupo. Sa ating mga kasamahan na sa pamahalaan ng ating mga cabinet secretary, ang gobernador, ang ama ng lalawigan ng Batangas, si Governor Dodo Mandanas, Vice Governor ng Batangas, Mark Leviste, ang alkalde ng bayan ng Talisay, Nestor Natanawan, na nagbigay sa atin ng napakagandang mensahe, ang mga benepisyaryo ng ating presidential assistance na ipamimigay ngayong araw na ito. Mga minamahal kong kababayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nais ko pong ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa bawat Pilipinong naapektuhan ng bagyong Christine.
Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation number 728. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo ay makapagsimula muli. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa munisipalidad ng Batangas, kasama na rito mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Layunin natin na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Kaya iniulit ko ang mga kautusan sa mga ahensya ng pamahalaan. Una, inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Inatasan ko na rin ang DOST at DILG na siguruhin ang tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa naman sila pagparating ang kalamidad. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Upang maiwasan ang pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar, pinag-utusan na natin ang NIA, DOE, DNR at MWSS na unti-untiin ang pagbabawas ng tubig mula sa ating mga dam bago pa man dumating ang bagyo. Ang NDRRMC at iba pang ahensya ng pamahalaan ay naatasan na rin na suriin ang kanilang mga pamamaraan sa ilalim ng disaster response upang mas mabilis tayo makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhang pamayanan. Ang DPWH ay tinagubilinan natin na pagbutihin ang slope protection design ng ating mga kasada at tulay nang matiyak na ito ay angkop sa pagbabago na klima. Ang administrasyon po ay pinagsisikapang matapos ang Taal Lake Circumferential Road para sa mabilis na biyahe sa bayan ng Talisay, Agoncillo at Laurel. Bukod pa rito, ay mayroon din proyekto ang gobyerno na magkokonekta sa munisipalidad ng Lobo at San Juan. Dahil sa matinding pagbago-bagong panahon, ang ating infrastruktura ay dapat masigurong ligtas at angkop sa gitna ng unos at iba pang sakuna. Kaya inaatasan ko na siguruhin ng DPWH na hindi lang ito matatapos sa inaasahang oras, kundi matibay at kalidad din. Kaugnay nito, ang DTI naman ay kailangan suriin at tiyaking maayos ang magagandang klase ng mga materyales at ibang instrumentong gagamitin para sa mga proyektong ito. Bukod sa paggunita, nawa ang araw na ito ay magsilbi na hudyat na pagkakaisa para sa mas matibay na mga infrastruktura at mga programang inuuna ang buhay at dignidad ng bawat Pilipino. Kanina ay namahagi rin po tayo ng mga kagamitan para sa pagpapatayo ng bahay na galing sa donasyon ng Metrobank. Maraming salamat sa inyong tulong. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang pribadong sektor, kasama na dyan ang Metrobank, mga kawani ng pamahalaan, mga volunteer, mga first responder na nag-alay ng kanilang kakayahan upang makatulong sa ating mga kababayan. Patuloy nating pagtitibayan ang diwa ng bayanihan tungo sa isang bagong Pilipinas na handa sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi
ng presidential assistance para sa ating mga farmers, fisherfolk at ang kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni na Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers, fisherfolk at kanilang sa bayan ng Talisay na sina Reynaldo Caraan, Lucena Hernandez, Isagani Cacao, Reginio Patricio, Sabino Hernandez, Celso Sumagi, Leopoldo Mendoza, Reynaldo Caristea, Pablo Urna, at Silidonio Opeña. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inananyahan po natin naman po natin ang ating piling alkalde sa tanggapan ng financial assistance mula sa Office of the President. Atin na pong tawagin si Talisay Mayor Nestor Natanawan upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Talisay. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Agoncillo Mayor Cinderella Reyes upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Agoncillo. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Balete Mayor Wilson Maralit upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Balite. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Cuencang Mayor Alexander Magpantay upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Cuenca. Maraming salamat po. Ngayon naman atin pong tawagin si Lemery Mayor Ian Kenneth Alilio upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalagang 10 million pesos para sa bayan ng Lemery. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Isa pong malaking tulong sa po ang inyong pinamahaging tulong para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Sa pagkakataong ito, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at ating mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready at the count of 3? 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers at fisherfolk at kanilang mga pamilya. Muli, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.